pa sulong nga sa hari ang Hepto ang Gaza, ang Ginoo maisulti kanako bahin sa mga Pilistihanon. Tanawa nag-anam kadako ang tubig dito sa amihanan ug musanap kini daw suba nga nagbaha. Sanapan niini ang yuta ug ang tanan nga anaan ini, ang mga syudad ug ang mga lumulupyo niini. Magpakitabang ang mga tao ug ang tanan manghilak tungod sa ilang kalisdanan. Mabati unya nila ang hinagtuk sa mga tiil sa mga kabayo ug ang mga kasaba sa mga ligid sa mga karwahe. Ang mga amahan dili na mobalik aron pagkuha sa ilang kabataan. Mangluyloy ang ilang kamot. Miabot na ang panahon nga laglagon ang Pilistia aron maputol ang bisan unsang hinabang nga magikan sa Tero sa Sidon. Kay ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Okay, so this is the judgment about Philistines. Mao kini ang ngangat ni Lord kang Jeremiah nga mensahe ang hukom sa Pilistohanon. Now matud pa dinhi mao kini ang panahon nga sawa pa na sulong sa Ehipto ang Gaza, ang Ginoo nagsulti na kang Jeremiah may tungod sa mga Pilistihanon or mga Philistines. So naay judgment. Remember nga walay judgment mahitabo kung walay reason. Oh, and then ang reason ana is ang sala jud. Oh, never God will give judgment nga walay reason, walay rason. So isa ani nga rason nganong gi hukman or pagahukman sa Ginoo ang Gaza, because ang Gaza is kining isa na siya kadapit sa Philistines ug gani didto dapita natintal si Samson ni Delilah ug didto pod siya gibutaan sa mga Philistines. Oh, so ingana ang kuan isa na nga sa history o nga nganong ingana ka kuan ang mga tao dito, grabe ka mga dautan ang mga tao dito. Remember ang kadautan sa tao makatud sa hukom, judgment. Magatod sa judgment. Unya matud pa dinhi nga ang judgment ani sa Jeremiah chapter 47 nga giingon sa Ginoo is flood. Flood, baha. Ug matud pa dinhi ang baha gikan sa kuan north or kining amihanan. Ug matud pa mo kuan gyud, mo sanap gyud, mo overflow gyud sa yuta. Ug matud pa ang tanan nga naa diri naa sa yuta mga matay gid kuno. Matud pa ang mga mga laglag ug matud pa mga tao ug ang mga kasyudaran malaglag ug mga ninggit ang mga tao, magsyagit, magpakitabang ang mga tao ug ang tanan manghilak tungod sa ilang kalisdanan. Oh, sumo nang gusto ni Lord nga masayod ang tanang tao, nga ang tanan nga mga binuhatan nga di maayo, ang tanang mga sala maghatod gid og hukom, maghatod gid og silot. Munang ingon sa Ginoo ipadangat ni Jeremiah. So ang mga mensahe sa Ginoo nga gipadangat sa mga alagad sa Dios depende sa kanang Ginoo. Oh, naay mga alagad sa Ginoo nga judgment ang mensahe. Nya sa uban nga mga kay ipasidaan sa Dios nga naay judgment mo abot aron ang tao aron ang tao makabalo og ang uban nga mahadlok maghindulsol. Pero para sa uban unsa man ang alagad sa Ginoo anong permi man negatibo nay mga ingana. So usay dili gid dali masabtan ang kuan sa Ginoo, ang plano sa Ginoo, ang mga mensahe nga ginapadangat sa Ginoo kung sa atong tinawhanon ra gyud nga level ang atong pag-interpret sa mensahe. Kay only the spiritual aspect and in the spirit realm, umatod pa sa English pa, makasabot nga mood yun na. So kung di ta mamalandong, di ta magkuhan og discernment, makasala jud ta.
kay negatibo man, labi na og defensive ta kay ingana lagi ta na deceive, kasagara sa deceive defensive. Oh, and then matud pa kuan dayon na ug sa artista pa i-bash dayon na, i-bash dayon. Oo. So naay mga pastors pud nga murag bashers, o naay mga alagad siya mga bashers, naay mga Christian mga murag bashers, but in the sight of the Lord, dili na kay mutan si Ginoo, kay sakto ang mensahe nga gipadangat niya sa iyang alagad nga iyang gipiyalan ana nga mensahe, kay moray maka-dare og deliver ana, moray maka-dare og deliver ana, kay kabalo si Lord sa atong gasa, kabalo siya sa atong capacity, availability, kabalo siya sa atong strength, atong courage, weaknesses, kabalo siya ana. Ug matud dinhi nga ug imong tan-awon kung sabton na to ang mensahe hatag kang ni Lord kang Jeremiah, bugat gid siya. Pati si Jeremiah nabugatan nga usahay iya na kunong pugan ang pulong sa Ginoo, kay aron di walay masakitan, pero mura pug kuno bubuto yang dughan. Iluong na lang niya kay daghan masakitan. Okay, imagine na pangulong pari, pangulo sa nasod, pulos mga pangulo, pulos mga head, mga utukan o mga utukan. So muna nga siya gitagaan, isa sa mga propeta nga gitagaan mga mensahe nga bugat jud kaayo. Bugat jud kaayo. Dili tanang mensahe o dili tanang mensahero is pareha og message, pareha ang sana ang klase sa message gipa-deliver. Mo nang sabton nato as we grow in this faith, kinahanglan masabtan nato unsa ang mga gasang gihatag sa Ginoo, kinsa gigasahan, unsa gituga sa Ginoo mensahe. Heavy pa sa to sa baba sa kalayo, sa babas martilyo, sa babas sa sword. Kana uban gugma ra na ug mura na mo ang mensahe, mo pa na iya ha. Ingana. So ayan na. Now matod pa dinhi nga dito si Samson gibutaan, gitintal ug mootong dapita nga di intaw napildi siya. Mo na nga naay mga silot mo abot. Okay. Now in the book of Amos, lahi pud ang silot dito kay about fire. Abot ta taon ni dito. Okay. So grabe kuno ang baha. Grabe ang baha nga mukan mulunop gid, mosanap gid sa kanang tanan nga sakop sa Philistines o sakop sa Philistine. So ingana ang gikuan sa Ginoo, kay ngano man kay nasuko na gid siya og nasuko na gid siya kayo. Sumuna nga atong makita sa mga kuan sa Facebook karon, sa YouTube, na agyoy judgment nga ingana. Grabe ang baha. Kung tan-awon nimo sa mga books, ang judgment, major judgment ni Lord, fire, flood, famine, and war. Upat kini ka major. Famine, war, fire, and flood. Upat kini siya ka major nga kuan. Kanang nga kining upat, grabe naging kapungot si Ginoo ana. Naay earthquake, earthquake. So yung dini nga ang mga tao maningit, magpakitabang, manghilak sila tungod silang kalisdanan, ug mabati una nila ang hinagtok sa mga tiil sa mga kabayo. Matud pa, kini nga kabayo diri sa English wala man gud gisaita da stallions. Stallions means mga laki nga kabayo. Grabe gud ka isog. Grabe gid ka isog. Sumuuna ang mga tunog nga nagalingasan, nagsaba-saba sa kadalanan, matud pa sa pulong sa Ginoo, ug sakay ana ang mga kontra nila nga mo sulong sa ilaha. Remember kung atong sabton nga kung ang Ginoo nalipay nato, siya'y moabog sa mga kontra. Pero kung ang Ginoo nasuko nato, suguon ang kontra, atake ka na, kay nahimo kung kontra ana, tugutan na ko ang mga kontra mo atake ana. So ingana ra gyud siya. That is why kung makasabot ta ayo sa Ginoo, damo ta mahadlok niya, kung damo ta mahadlok, damo nga kampante ta. Amen. Kampante ta. Pero gasupak-supak tas Ginoo, dili ta mo kampante. Bisan pag mo feel tag kampante, pero dili gina mahitabo nga kampante ka forever. Ingana. Ug matud pa dinhi
nga ang kasaba sa mga ligid sa mga karwahi ang mga tiil sa kabayo ng mga laki ang amahan dili na mobalik aron pagkuha sa ilang kabataan. Hadlok na. Siguro na lang gid daw niya ang kinabuhi niyang masave ang iyang anak di na niya. Totoo? Ang amahan dili na mobalik aron pagkuha sa ilang kabataan matud pa o mangluy-luy ang ilang mga kamot. Grabe na gyud, grabe na gyud. So kaning sitwasyon dili na madalag ampo. Was magsugod ang judgment. Dili na wala na effect imong prayer nga i-save pa na Lord, i-save pa na. Wala na. Puno na si Lord. Puno na si Lord nga ang grasya niya na naubusar na gyud, naubusar na nag grace period. Tunga sa tusa 40 days lang, 1 month lang kapin ang ilang grace period kung dili sila patuo samtang si unsa na June na magwali sa bunsod siya gwali sa ato pa kung wala gyud magwali walay maghinulsol gawa may makabalon sa mensahe sa Ginoo. Wala may makabalon sa mensahe sa Ginoo. So ingan na. So may mga panahon nga masakitan ta kay murag sakit ang pulong sa Ginoo. May na lang ginang masakitan ta sa pulong sa Ginoo kay masakitan ta sa judgment. Nga ika matay ikalaglag sa mga kabtangan ug daghan mga among matud pa sa pulong sa Ginoo. O matud pa dinhi ang time sa verse 4 miabot na ang panahon nga laglagon ang Pilistia aron maputol ang bisan unsang hinabang nga magikan sa Tero ug sa Sidon. So ingana mo laglagon jud kuno sa Ginoong Palestine aron maputol ang bisan unsang hinabang nga gikan sa Tero ug sa Sidon. Kay usahay tungod sa hinabang magsalig. Tungod sa sinaban magsalig. Manang gusto ni Lord nga sa iya ra kita magsalig, di ta magsalig og bisan kinsa kaysa to. Cursed is the man who trusts in man. Cursed is the man who trusts in the strength of man. Tinunglo ang tao nga mosalig sa tao, salig sa kusog sa tao. Kay gusto ni Lord nga sa iya ra kita mosalig. Mainsulto siya nga mura bang ingani ba maliit na to si Lord nga kadako gid niya. Ana, maliit na to nga kadako jud niya. Og matud pa dinhi nga giputol niya iyang gilaglagon kay aron maputol ang hinabang gikan sa Tero ug sa Sidon. Dili pwede magsigit tag salig og hinabang. Kadumdum ko gapon sa pagduty na masulupon. Ana pa ko kabalo nga. Nagkuan man ato si Jingjing nga naalagi ko ni kuan dito sa MUST. Sa bulwa di ay nay na daw USTP. Na dito Left and right, West, UST, oo, na ay nakadawat og 2,000 na pa joy bugas o 10,000 na pay. Oo, kay 15 man day kuno na. So nagbini ang mga tao ayuda sa ang Lord's One man siguro to ana. So kung magsalig lang ta pirmi sa hinabang o kada kuan na dito ta linya to linya dili man jud siya maayo. Mo nagitagaan ta ni Lord og kusog, gitagaan ta wisdom, tagaan tag talent kay para makabarog ta. Kining atong tiil gigamit ni gatag ni Lord sa ato gitagaan ta ni Lord og tiil para makabarog ta, tagatag skill and talent tanan wisdom para makabarog ta. Kay kung sige lang ta kulag tag inakinabang dili gid malipay Ginoo. Ngano man kay dili na makatarunganon. Dili makatuan nga wala hinabang magreklamo din nga wala na napadagata ginabang ang gobyerno na nakuan. So dili jud maayo na mga panahon nga na i-correct kini atong una i-correct kini atong mga prinsipyo, i-correct ang atong mga kasing-kasing kay kung una ta nga maayo na pero atabangan sa ino dili jud na maayo kay dili maayo nga magsalig ta kinahanglan kabalota mo barong atud pa. Ug ang Ginoo arwa putol ang hinabang gikan sa Tero ug sa Sidon. Ako ang Ginoo maoy mulaglag sa mga Pilistihanon ang tanan nga gikan sa kabaybayunan sa Kaftor. So
determinado gid sila, ako mismo ang mulaglag. So unsa gigamit niya? Ang mga kontra gikan sa amihanan or sa north. So tugutan ni Lord ang kaaway kay para nga mukaan sa iyang judgment. So mura lagi sa salida ba nga dili na magkasud ang kontrabida kung wala na na-appeal sa script. Wala na na-appeal sa script. Kato nahitabo gang Job. Di ba gitugutan sa Ginoo ang yawa? Ngano man to test. Wala lagi panghitabo diri nga wala kabalo ang Ginoo or muralag sayop lang. Naay rason, naay behind, naay history nga nung ingana. Now in verse 5, nagpaupaw ang katawan sa gasa tungod sa dakong kaguol ug nagunob ang Askalon hangtod kanus ang magbangutan ang Philistia or Philistine. So nagpaupaw sila tungod sa ilang kaulaw. Sa una hambugiro kay sila kay victoryo sila. Ang ila pag yung giingon dito sa Judges chapter 16, magselebrar ta kay gitagaan tagadaogan sa atong Dios nga si Dagon. Ingana ka baka akon si Satanas o kung iya mga sulugoon. Kadili man to si Dagon. Ila manggi ilad si Samson. Ilang giilad si Samson. Pinaagi ni Delilah. Giilad nila nga kuan. Ingana si Delilah ang gigamit. So mugamit gid ang yawa og instrumento. Pakyut-kyut ang tingog unsa totoo si Delilah pa paingon palablab pero dili wala dai siya love. Ang love din niya ang money nga gisuhol sa iyaha. Ingana. So ni mga panahon nga abi na tuog nadisib atog uy malab ko ni palangga ko ni may pa siya nagtagad sa ako wala ta kablo sa motibo. Muna sa to atong ingon ako kadumdong sa wali. Good words are deceptive. Pwede nga, sada dito siya, buutan siya. But, what is not deceptive is the good heart. Kung good atong heart, dili man ka mangilad. Kung good atong heart, di ka mangilad. Dili na siya fake ang tanan. But remember nga, dili ta makagaranti ang atong heart pero may good. We need to be closer to the Lord. We need to be guided. Kay gusto sa yawa nga to isun atong gibati, to isa atong pagtuo. That is to be strong in the Lord, trust in the Lord. Kinahanglan mo duol ta sa Ginoo para ang yawa dili kaduol pod. Ana, dili pasabot nga maay man to siya. Maay gina siya forever. No, remember nga walay suba nga dili malubog. Tinaw atong kasing-kasing ko na una gusto sa iyo lubugon apan dili siya magbalampuson kung dili nato siya tugutan. Amen. Ana ra gina siya. Dili siya magbalampuson kung dili nato siya tugutan. Ug matod pa dinhi sa verse 5 nagpaupaw sila tungod silang kaguol kay nagunob ang Askalon ug ang Gaza. Ug mo na akong gipakuan ang sa kining sa map. Okay, so this is the Philistia o Philistine mao ni siya. Ang Gaza isa na sa capital city, Askelon ug Asdod. Ubo na sa porque maabot sa Amos mo niya. So ingat mo na ilang area kini area kung parang color ilag yun ang area. So ingon sa Ginoo kun ubo niya kay nasuko na gyud si Lord. Ug matud pa verse 6, nisinggit ka espada sa Ginoo hangtod kanus ka magpadayon pagpanghasi. Now sword of the Lord, when will you be at rest again? Kanus ka mo undang magpahulay. So go back matud pa. Balik sa imong sakog ug ayaw na paggula. So unsa man di ay ni nga flood ipasabot nilo itong mabaw-an ani dili ni flood nga baha sa suba kundi baha nga dugo. Kay espada magbaha ang dugo. Muna matawag war. War ni magbaha ang
dugo. Kay espada man siya. Oh, mana magbaha dugo, magbaha dugo. Murag magbaha sila paingon din na di ba ang baha mo ana man mo ana. So ang ilang pagpaingon dito murag baha nga mosulong sila dito. Ani pag ilang pagsulong magbaha na pud og dugo. Magbaha na pud og dugo. Ano man part sa ilang silot. So sword ingon sa espada sa Ginoo, espada sa Ginoo. Gigamit niya ang mga katawhan sa amihangan or sunod aron nga hukman ang katawan sa Filistia or Philistine or Filistia sa Bisaya. Ug matud pa niingon taon sila o Filistihanon o sa lain nga version ka Filistia man din. So ingon sila, espada sa Ginoo, hangtod kanus ka magpadayon pagpanghasi, balik sa imong sakop ug ayaw na pagula. Ibabalik ko ng espada, ayaw na pagula. Hangyo sila nga sakto na. Oh. May nga sakto kay katong nakasapa. Sakto na yung pagpakasala. Balik pos ginawa mangyapon. Di saktuan gid sila. Sumuna nga kung sabton bitaw ginato mensahe sa Ginoo. Iya gitang gi warningan, gitudluan, tuto gi rebuke, gi correct, gi train ta para gyud nga sa iya ra kita mo dapig forever. Di gi siya gusto nga mubalik ta o mo sa to mubalik sa Egypt o balik sa slavery, a place of bond slave or slavery. Dapit nga kuan dapit sa pagkaulipon o ana a place of bondage mato pa in other version. Okay, so nag-ingon sila kanus apag yun kuno kapahulay ang espada sa Ginoo. So dili si Lord na po'y magpastap ato nga sakto na. Kay naundan akong kapungot. Diba nga na pa na ibang kapanusuko na kita. Pero di pa kita mo undang bala na. Di pa kita mo undang ko. Di pa kita mo undang ko. Grabe gid. Pag nahuman na itong kasuko na patamunda. Nga na gyapon sila. Tinuod jud si Lord nga may gugmaon gid siya. Pero nabusa ka na gid iyang gugma. Muna nga awa pa man mag-abusar ta nga usahay kita gyapon matuman bisan sa atong time sa paghatag sa Ginoo kita gyapon matuman sige ta po nagsigila gyapon tag kalit og simba kay kita gyapon natuman dadagtuman. So di gid maayo na ba ang Ginoo mo sige adjust ato sige lang gyapon tag kalit. Do you think kanang tardiness sa pagsimba okay ra na sa Ginoo? What do you think? Diba? Tardiness pagsimba dili gina okay sa Ginoo. Di magani okay as maestra, okay sa principal nga kuan how much more sa Ginoo. Ito a holy God or holy tayong dumating. Holy God siya, balaan siya nga Dios. Pero wala na to kaan. Holy tayo. Holy na din tayo. Matod pa sa pulong sa Ginoo. And then verse 7. Apan unsaon man sa pagpahulay niini nga gihatagan ko man kinig buluhaton. Tubag unsaon man pagpahulay niini nga gihatagan ko man kinig buluhaton. Unsa buluhaton? Paghukom, pagsilot sa iyang mga kontra nga naghatag og kapungot sa Ginoo. Gimanduan ko man kini pagsulong sa askalon og sa katawan nga mamuyo sa kabay-bayunan. So walay pahitabo nga walay pagtugot sa Ginoo. Sa isunong na ito, stop na ni kamatay ka nagbaha ng dugo. Wala ginako every time nga naisala gadugang ta sa kapungot sa Ginoo. So gimanduan ko kini pagsulong sa askalon. Matud pa ug sa katawan nga namuyo sa kabay-bayunan. Matud pa so apil ang naa sa baybay kuan kay kung asa taman ang judgment kinsay a judge apil gina sila dili gina magkamali. So dili po ningon nga na apil lagi tuong kuan watoy labot. Kung na siya intended nga blessing ni kinsa paingon gid na didto. Pero na po siya intended sa judgment paingon gid po na didto.
Oh, so di na to paabuton nga masuko na si Lord. Before si Lord masuko, na natay action nga stop na ko Lord sa dili maayo. Ano paabuton pa man nato siya masuko nga kuyaw man siya masuko. Sa ato pa nagbinugok kita. Diba? Ingan na. Now, let's proceed to Amos chapter 6. Chapter 1. Amos chapter 1. Amos chapter 1. Okay. Amos chapter 1 verse 6 to 8. Hindi rin, ang Ginoo nag-ingon, ang mga nagpuyo sa gasa, nagpadayon sa pagpakasala. Silutan ko gayud sila, kay namihag man sila katawan o gitugyan nila ngadto sa Edomia. Okay. So, gipadayag diri nga si Amos na pagiingnan ni Lord. This is what the Lord says, mo nang giingon si Ginoo. Nga ang katawan sa gasa nagpakasala na pud. Nagpakasala again. In English, the people of Gaza have sinned again and again. Nagpadayon na pud sila pagpakasala. Ug matud pa, silutan ko gayud sila kay namihag man sila katawan o gitugyan nila ngadto sa Edomia. Gisadadag sa Ginoo ang reason nganong silutan kay namihag kuno sila sa katawan o gihimo nila nga kanang sana mga bihag matud pa. O sa verse 7, busa paulanan kog kalayo ang kuta sa gasa aron masunog ang mga kuta sa syudad. So ganina sa to baha sa dugo, baha ang mga nagbaha ang mga kontra mo dito ni abot ug pag-abot dito nagbaha na pud og dugo. Di ba flood man tong giingon. So flood man di ay sa murag baha ang mga kontra mo sulong sa gasa kay tugo to sa ino ug murag baha nga ang tugo karon pud ang ilang sala sa Amos. So dili pa pareha kay depende kay humanat atong sala lain na pud nga sala kung saan na pud ang judgment ani sa chapter 1 sa Amos, paulanan og kalayo. Paulanan og kalayo. Busa paulanan kog kalayo ang kuta sa gasa aron masunog ang mga kuta sa syudad. Bihagon ko ang mga pangulo sa mga syudad sa Asdod ug Askalon. Silutan ko ang syudad sa Ekron ug mga matay ang tanang Pilistihanon nga mabilin. So kung intention ni Lord mga matay ang tanan, patay gid ang tanan bisag unsa og ampo nga Lord. So nagampo ta nga natin magampo ta nga Lord ayuhan ni kuanin niyo kung ang judgment ni Lord nakuha na kay wala gi repentance ang tao. Wala gi tay mahimo. Mintog sayang na di ato mga pag-ampo pastora. Unsaon ta marog nakaampo na ta. Unsaon ta mang nakaampo na ta, mas maayo nakaampo ta kay sa wala agit ta nagampo. So ingana lang diya nga adi na nabaiwan. Initag adi na lang ta mo ampo pastora kay wala na bitaw ingana bitaw sa nakadungog ko Christian nga di na lang ta magampo pastora kay gahi man jud kay sila. Remember ka to si Isaiah. Walihi ni mga taong naay utok apan di kasabot, naay mata apan dili kadungog, naay dalunggan apan dili naay mata apan di kakita, naay dalunggan. So isa to unsa pasabot ana ni Lord, bisan magpatig-as sila walihi aron nga maunay ingon pa sa Jan kining pulong nga mo imo condemn nila, mo imo hukom nila nga kining pulong nga ako nang gipadayag pero wala nila tagaig bili. So ingana manang sa to bulakan jud to namati sa pulong sa Ginoo na malantong ug nituo ug nipatuo. Kay kung igo ra ta nituo wa ta nipatuo, kulang gid siya. Probag ni adto kag banyo, ni bubo kag tubig, nya wala ka na niyampo, wala ka nagsabon. So ang imong baho lahi ra gyud kaysa atong naligo nga kompleto gid ang procedure gikuan. So ingana unsay pasabot ani ang pulong sa Ginoo kung atong dawaton mula gito mahumuta, ma-cleanse na, mabag-o ta. Amen. Oo. Pero dili ta completely mo dawat ana. Sama nga for example to CR. Maligo ka di ba sa kining bathroom, maligo ka. Nya, grabe nimong panabon, katulo ka na nabon si mong lawas. Nya wa jud kay shampoo. Pagawas nimo.
Unsa may kuan? Nya katong isa kumpleto. Kay isa ra siya nagsabon, kay nagshampoo siya, kuan siya. Unsa may kinsa may sa ilang duha na bay diferensya. Pero gikan sa CR, gikan sa bathroom. Wala may shampoo tayo. Oh, wala. Gikan sa bathroom. So say pasabot ana. Unsay pasabot ana? Ingan na gyapon bisan pag magsimba ta. Kay ang pulong sa Ginoo limpyo na to. Mukuan sa to. Kung di na to dawaton ang tanan kay mo to procedure malimpyuhan ta. Mo uli ta nga murag pug nang gawas. Ang isa humot ta kay limpyo na kay ang uban wala pa. Mo ra gyapon nabubuag tubig apan. Oh, nabot kita ana which is true nga example. Oh, ingan na. Lahi ba yan ay nakaligo ka nga, kumpleto ang imo ka, natagbo jud ka sa tubig, unya, nakapanglugod jud ka niya, aron di masaya ang tubig, kabulong kang kuan, nagsigi kag panglugod, di ka nagsigi kag cellphone, okay, kanang sana, waterproof imong cellphone, nagsigi kag yapong cellphone, kay kasag wise ka na, nanglugod ka, narabing lugod, di mo karami kuan ana. So ingana, during panimbakon ingana siya, nadagkan na nga hinlo, ni nauli ka presko, nga naman, kay gidawat ang pulong sa Ginoo, bisan ang shampoo, ang sabon, pait siya halang siya pero gidawat nimo kay ngano man para sa imong kaayuhan pero ingon di ka sakmo kan pulong nga sige tagid ko sakit kay sa mata sakit kay sa dughan sakit kay sa kung ingana ta ka reactive wala gid manguli ta nga naagya poy baho ug bugat atong kan nindot kaayo nga example di pa example ni Lord ang daghan Christian nanguli gyapon may baho do nito nata sige na chismis pero katungkuan nga katong kuan di ba ang shampoo baya kuan ba na sumataw? Oh, ang sabon kuan ba yan na siya? Oh, ingana. Pero ingana gid ang ipasabot ni Lord nga iwali ang pulong sa Ginoo aron ang mga baho, ang mga hugaw, mga mga hinlo kay mosugot ag sa dili bisan pag kanang naligo na takabuntag wala ipasabot nga hinlo na ta the whole day. Oh, ang pulong sa Ginoo muhinlo na to niya manang mo mahugaw na puta kay naay makita na to makasala ta makapanaway ta natin istorya na to nga di mao nakasala na puta mahugaw na puta nga gusto ni Lord nga kanunay ang cleansing regular regular na to buhaton aron na irregularity sa tong baho nga Amen. di gid mo gawas atong baho kung magpinti ng tag kaysa wa tay ligo-ligo lahi bigi ng taong maligo ka nga imong gipuan kaysa ligo-ligo lahi gid ang kuan ana gibikto so nga na ang pulong sa Ginoo maghatag gid nato og kabag-uhan sa atong kinabuhi kato ang kalayo na pud ang hukom sa Ginoo sa Amos sa gasa sa tao sa gasa kay depende sa atong depende na sa sala og depende sa unsay silot unsay silot again ang silot fire, sunog, earthquake, kagutom, gubat, o kasakit, kining balatian. So, aning tanan na agi mamatay. Kay silot man. O, ang uban, makuan lang kanang ma-shock kung sa pada, pero mostly mamatay. So, nga na sa Ginoo nga, gusto ni Lord nga, before ang judgment ni Lord, atong madawat ang pulong ug mutuotang mapatuo aron nga di ra gid madayon. Baka to sa June sa Nineveh iwali ni 40 ra ka adlaw kung dili mo makinulso within 40 ka adlaw. Wala pa naabot ang 40 ka adlaw layo pa naginulsol na sila pagdawat pagwali gid ni Jonah. Nagsugod na ang unang nakonvictar ang ilang pangulo sa Nineveh o ang hari sa Nineveh kay siya'y nakabaton og kadlok og iya dingi ko naman katawan nagdeclare din siya og balaod sugo nga walay magkaon pati mga hayop wala masuso di ipasusuhon ang bata. So grabe na ang declaration. So kung naay declaration ana sa usa ka barangay, usa ka syudad, usa ka nasod nga may tabo ana tungod sa pulong sa Ginoo, dako gi kanyang kalipay sa Ginoo, dako nang kalipay sa katauhan nga ingana. Pero it's a great sacrifice. Kay katong palakaon isa nga wa na patay. Fasting. Part sa response nato sa pulong sa Ginoo is sacrifice, a big sacrifice. Kung naanag kagkaon binod sana grabe nga abundan siya kaon grabe kay naunay sa to magpuasa
Nga naanad ka nga disente ka sa tumagbutang kag abo sa imong magsanina kag sako sign nga diin nagbagutan ka nga nagrepent. Dili normal ang atong itsura, normal ang atong routine. Ano man naagi sacrifice. Because sacrifice can pay the price. Nya, imagine na kung wala gyud tao nga sa to, kung walay taong stand in the gap mo ampo. Tanan na ko sa Ginoo nga wala kita nagpakabana perti lang tuluga ka bilar kay sila sa cellphone o na ang adlaw gimong gabi ang gabi gimong adlaw kay na busy silang tanan. Unsa may ma-expect nato sa atong syudad, sa atong barangay, sa atong nasod kung walay magpakabana? Kato nangita siyang tao nga magpataliwala. Nangita siyang tao magpataliwala nga magdupa magangyo sa Ginoo apan wala ko ni nakitaan. Kanuman walay nagpakabana. Walay nagpakabana. Nya makasakripisyo din ta, masakripisyo ta sa atong trabaho, makasakripisyo ta sa unsa dinha, adi ta kasakripisyo sa Ginoo because we misunderstood something. Okay, sa akin no maluluyon man na sometimes atong gi-excuse nato na but if we are led by the Spirit of God, if we are guided by the Spirit of God, there is a different statement nga atong masulti, different ang atong dagan sa atong utok because ginakuan na sa Holy Spirit nga mao ni siya. So nga na bless atong tao nga nituo ni patuo sa pulong sa Ginoo. Ano man kay malandong siya o siya pa malandong magato sa mga pag-ampo o paghinulsol. Ingana. So, kung ang tao na ay tao maghinulsol, mabawas-bawasan. Mabawas-bawasan ang baho, ang sala. Ingana. Diba? Kung magdabata na na-adjoy mga tao nga ang ilang bulingon, ang ilang hinubuan pertejong isuga. Diba? Isa kasuot, mura nagbaho nga ano to, nila bahong suka. Pero na tao katulong suot ato ikon, walay baho. Walay baho. Because naana sa atuaon sa atong lawas. So ingana gyapon, na Christian nga di gid mo gawas ang baho. Di gid mo gawas ang baho negative. Na Christian nga pulos na lang baho kay negative issue is baho. So ingana because naara sa ato how we care, how we value the Word of God, how we receive the Word of God, and then we apply the Word of God. Kung naay application sa Word of God, then naapoy resulta. And the resulta is maghatag og kalinog kalipay o maghatag pod og panalangin sa katilingban. Hallelujah. So mo na atong sacrifice every week o every week. Sa una man totong sacrifice pero gidungagan padunga abi na to ginap na to gipadungagan wala pero abi to ni this is not enough. In the book of Acts daily gid sila. Daily gid, if we are empowered daily nga imong spend is not enough pa kung ma-empowered the soul pa nga abi mo sakto na tuloy sorry Lord kulang pag ito kulang pag kay para sa tinawhanon enough na to. Pero kung makuha na gid imong espiritu, the inner kuan sa atong inner parts atong being, makaingon jud ka nga Lord pagkalayo pa man gid na layo pa jud kay ko Lord perti pa jud layo dito sa core sa pinaka center pinaka ilalom layo pa gid ang ato nato nga kuan mo nang gusto niya sa sacrifice kay panihinay mo paabot dito pinay mo abot dito pag-abot dito grabe na nga breakthrough pag-abot dito grabe na nga breakthrough grabe na nga breakthrough ano ka kining warrior na di kay warrior na di kay daghan kag war sa imong self daghan kag war imong gawar imong mind gawar imong feeling gawar imong istoryahan so ana dili lahi gyud
warrior ka, grabe na kay daghan kag war, daghan kay kagubot gay ato bag gubot kaayo gawar imong mind, gawar imong feelings, gawar ang tanan. So nga na that is the opposite. That is the opposite. Yung ginawa ako po di mo kontra karon. Kay war shock na kay ka. War shock na kay ka. Nga na sumuna nga at least sa atong family. Santa sa atong family. Santa sa atong lugar because nagkinahanglan si Lord og representative nga naay pagpakabana sa iyang pamilya, sa iyang dapit para sa kamayaan si Ginoo kaayuhan sa pamilya. Sometimes sa lukapoy na jud kay lukapoy man gid atong lawas pero sa tuyang po ginatuon ko nga dayo ka jud ko Lord kay kuan. So na gamiton po instrumento. Imbes akong Bible study dito sa Tuguluan. Bible study ako. Tingnan ko excited kay ko kay 1 month ba ito ka Bible study excited kay ko to. Ang ending wa may ka Bible study kay nagsasabi pang story. Hangtod napahilot dito. Whole body imbes ni saka ito saka dito na kuan gid po nako akong kay grabe ako mga ugat ba nangakuan akong mga ugat na so na dito grabe nga hangin basta kay guba gid akong naong guba gid akong naong kung gibidyohan pa Ginoo ko abot na lang hallelujah. So ano niya imagine uli ka ang lana grabe nga lana mura kog isda giprito ana may gani kay dili tubo nga lana kay pag uli nako bahala na kung baho to wala na ko'y choice bahala na mo akong tapad dyan. So nga sa po to nakatabang isa dito katabang akong purpose ang ako tuyo Bible study Bible study pero nagsingit og word of God pero para in favor days ako mahilot kumakuan ko kay nang ginangnan akong lawas ma-repair, ma-restore, ma-rebuild og balik kay naapay paserbisyon. So naka-hospitalization na po kay nasugod-sugod na po balik ang regular na routine. So nga na og salamat ko nga naay kalag na po nga gikuan sa Ginoo karon sa mga. So isa to pasidan is sila kay aron walay judgment na hitabo. Na panahon na ay pa nga panahon nga gi-judge na ni Lord pero wala pa gid gikuan kay aron nga ana pa siya ka-realize. Sumupo na. Let us pray for His Word, Father God, and thank you so much, Lord, sa imong pulong nga imong gipadangat kang Jeremiah about sa makatawan sa Gaza, sa imong pulong nga gipadangat nimo sa kang Amos, O Lord God, sa alang usab sa judgment sa Gaza sa ilang mga sayop, O Lord God, og nag-ampo kami nga ikaw magapadayon og hatag ka namo, O Lord God, og kadasig sa pagtuo og pagpatuo sa imong mga pulong aron, O Lord God, ang judgment nga imong gitakda dili gayon mahitabo, Lord, kun dili kini mapugngan tungod kay naay mga tao nga nag-respond sa imong pulong, O Lord God, nga nakabaton og kahadlok, O Lord God, da kadimo og nagahatag og panahon nga makapamalandong og makahinulsol, O Lord God, ug mosalig kadimo Ginoo. Salamat sa imong pulong nga imong gipadangat kanamo, O Lord, aron kami ma-aware nga ikaw Dios nga maluyon puno sa gugma apan kung maabusan imong kaloy gugma ikaw usa mo hatag og hukom Ginoong Dios ug silot. Salamat sa tanan sa iyo siliyot kani sa amiling adugo nga di kini mo malabay kawang, O Lord God, in the name of Jesus Christ of Nazareth we pray. Amen. Hallelujah. Okay. Adto ta sa ato nga prayer items. Praise the Lord. Sa isa na. Sa isa. Late na po. Ha? Late na po ng atong. Wala ni mo na ilisin nagbateri doy. Nagbaklay lagi na gapon.